If you're enjoying these videos, subscribe. Let YouTube know that I'm doing a good job by subscribing to the channel. Plus, you'll get notified when I have new videos coming out. And finally, if you're enjoying what I'm doing, give it a like. Just click on that thumbs up, and that way YouTube knows that you like it, and they'll pass it along to other people that might enjoy my content as well. I really appreciate it. Thank you again. Let's get started. Mayong adlaw sa tanan, ako si Epifanio Boy Loyola, Binit President sa Tibok Pilipinas, at the same time, RAPSI Chairman sa Region 11. So, kini nga programa karon gipanguluhan sa ato ang direktor, si Direktor Sigira sa ATI. Salamat po ta nga dunay mga programa ani kay mo nay usa nga kakulangan ato sa farming karon. Well, this is beekeeping, basic beekeeping. Atong pag-iskutan karon murag basic lang gid kayo about unsaon pag-atiman sa beekeeping. In fact, ang beekeeping murag kita lang diri sa Pilipinas, sa whole Asia, na medyo hinay pa ang beekeeping. Sa ubang mga nasod diri sa Asia, kusog kayo. Gani naga-engage sa sila, na sila mga research bugat na ila. So karon na ning kamuta, labi na sa mga farmers na moy ato ang partners kay without beekeeping walay pollination may tabo, magsalig lang tas natural pollination og sa ubang mga mananap nga naa sa tuang palibot. So importante jud gayo nga muhisgot ta og mahimo mubuhi ta og mga honeybee. Ay mo ni siya ang the best pollinator sa tanang klaseng tanom. So isgutan na to karon about ang beekeeping. Ang beekeeping diri sa Pilipinas datay upat ka klase nga honeybee. Ang nanguna ani kanang atong makita sa mga wild nga dagko kayo, nga isog. Kanang gitawag og putyukan sa Bisaya, pukyutan sa Tagalog, scientific name ani mo ning Apis dorsata ug Apis breviligula. Duha ni ka klase katong na-stripe mo tong breviligula. Katong itom nga putyukan mo to siyang putyukan, gitawag nang putyukan mo na siyang Apis dorsata. Isog ni siya pero kusog niyo produce og dugos. So daghan ri sa tuwa usahay na ay mamuhagay nga di kabalo mo atiman, di kabalo mo alaga, ditso lag surugon, mga matay na ito ang mga bees. So, ang putyukan, mo produce ka na, o mo income ka na, kung diya sa imong farm palibot ha, pasagdanin mo na siya. Bisag ibutang mo na siya every 2 months ka mag-harvest. Kaya ang putyukan, bisag 45 days, pwede na mo harveston siya. Mo lang ito, timing ni mo nga, daghang namulak sa palibot parang dili sa mulayas inipaso nimo ubalhin lang siya. So sa within 45 days maka-harvest ka ng mga 20 to 35 kilos. Imagine ana. So dako na siya nga income, dako na kay nagtabang sa usa ka mag-uuma. So ikaduha nga naa sa Pilipinas kini ato ang liguan. Mo nang gitawag og Apis cerana ang scientific name. Nya sa ato ang tawag di sa lokal nato diri mo aning mga liguan. So, gina-culture gyapon ni siya. Medyo isog o dali mo layas ang atong liguan dito pero kung tiyaga lang ka, pwede ni siya buhion. Actually, bisan sa Luzon na dagan ani sa Batangas na ay nagbuhi og mga liguan dito na gitawag sila dito baliti drive. So, halos tanan nagbuhi og liguan. Ang ilang mga liguan dito dili kayo isog, abrihan mo siya. Wala simple lang, di kayo di pras diri ang atong maliguan diri ini open pa nimo usay dasmag na sa imong paak na sa imong naong isog niya sakit ra ba sa pinakan katol pagyud pero pwede nimo siya atimanon alagaan katulong na-address Pilipinas mo ni siyang stingless bee kanang gitawag nato sa lokal og cute diri sa Davao cute ang tawagan niya daghan diri sa tuang klase-klaseng cute ang pinakakusog nga mo produce og dugos mo ning biroy. Naatay daghan sa balay, makita ito sa balay, muna yung lebiceps. Naapod tayo mga sapien, naatay iridipinis. So almost 20 species ang nasa Pilipinas karon nga mga cute. So kana sila tanan, best pollinator gina sila. Sa tanang mga bee, ang cute mo ikusog mo pollinate. Halos 80% sa pollination muna yan trabaho. Ang kakulangan sa mga farmer, pag naay mga bee usay, isprehan. Kay makadaot daw silang tanom. So wag sila kabantay, wag sila kay balo nga dako na kay tabang ang bee diya sa to ang pagpananom. Gikan sa gulayan hangtod sa tong kalasangan kinahanglan tag pollinator. Gani ang DNR
Na sila yung mga study nga nakita nga ang di na gyud quality ang mga kahoy karon di para sa unang panahon. Ang lawaan karon kung ilan ang gabason sa 2x2 12 ka taas itumba nagkalit usay maputol na mabungkag na ngano man dili na siya quality tungod sa kulang sa pollination. So sa mga prutas na pod kung kulang kag mga pollination makita nimo bisan ang bunga simple nga bunga sa mangga deform ang iyang bunga iyang porma sa bunga ngano man kulang sa pollination. So muna atong bantayan pagayo. Dunay cute nga naa sa taga sa kahoy. Muna siyang biroy, muna kusog mo produce og dugos. Gani diri sa Pilipinas dunay nag-alaga niya na usa ka babae si Mrs. Los Gamba mukita siya og mo average siya og 1 kilo per year per colony. So nasa 3,600 colonies nga mga cute. So imagine tong 1 kilo nasa 3,600 kilos per year times 1,000 pesos per kilo. So muna kitaon. Muna iwan ato makita, wala ato matanaw sa mga mag-uuma, usay ato lang sa sunugon, ato lang dauban, isprehan kay samok disturbo. Pero dako di kay tabang. So lain-laing klase sa mga cute. Kadtong makita nato sa balay mo to siyang gitawag og lebiceps. Dili to siya paspas mo daghan, di po to siya paspas mo kuag dugos, pero naagya po siya dugos. Unya importante kayo dunay pollination may tabo, nakatabang ka sa atong environment. Naatay sa pien, ang ginatawag ni siya mahiyain, kung kay iyang balay niya naas mga bangag-bangag, lisim gyapon nga mga bangag sa kahoy, sa mga balay adto na siya didto. Hinay gyapon sa mudaghan, pero at the same time dako siya matabang sa atong environment. Naay tawag iridipinis, naay carbo, daghang klase. Sama si huktin ako, dunay 20 species ato ang mga stingless bee diri sa tibok Pilipinas. So lain-lain lugar, lain-lain pod ang makita nato. Ang ikaapat mo tong commercial beekeeping, mo tong Apis mellifera. So sa pagkakaroon diri sa Pilipinas, na-introduce na ang commercial beekeeping kanang Apis mellifera. Dinaghan ni siya, kusog po ni siya. Gani sa study niini mo average siya 40 kilos pataas in 1 year. Pero kung mo engage kag migratory beekeeping, halos isa ka bulan mo kuha ka og 20 kilos. So imagine, bisag mag 15 kilos ng ka monthly times 12, dako na kay kag kitaon. Times 600 pesos per kilo. So asa pa man ka ana? So ana kasimple kining maong proyekto ha, pero dako kay matabang, healthy pa. So ikaw ray tao kung beekeeper ka, ikaw ray tao nga regular po mo ginakaon nga mga sustansya. Kay naay din na. Actually, European business siya, di na dirisgikan sa tuwa, wala na din mo nang usahay, magastos kayo. Pero kung kibalo kang matiman, kibalo kang matanaw kung say bagay sa mellifera, mo income juga. Like for example sa diri sa Mindanao, daghang mga site diri sa Mindanao nga mas pabor siya sa mellifera. Bukidnon, Lanao, diri part sa Davao Oriental natin ha. Ang problema lang diri sa Davao region, daghang tag mga predator. So diha mo nila kung problema. Daghang tag predator ginakaon ng bee. Ngano man tungod sa atong plantation saging, mga reject na to ginatambak sa mga lugot-lugot, human mauluro na siya, adtuon na sa mga langgam, langaw na siya, ginato na sa mga langgam. Pag wala na sila makaon nga langaw, ang bee mo ginakaon nila. So usana nga akong problema na mo sa beekeeping sa Mindanao. Labi na diri sa Region 11. Plus, naapot tayo nakita nga sakit karon or dangan karon sa atong bee kanang small hive beetle. So nagsugod din sa salupon after bagyong Pablo, diha na muna nakita. Nya, grabe karon ang epekto. Bisan ang mga wild ginaatake nila. Pero anyway, di ta mo undang sa pagtuon, pagtuki unsaon makasurvive. Labi na ang beekeeping. So, arita sa importance sa beekeeping. Unsa may makuha na 'tong importansya sa beekeeping. Unang-una sa mala sa gisulti no gayna is pollination. Kusog kayo o nindot kayo ang resulta sa pollination. Gani obserbahan ninyo, simple nga sunflower. Ang sunflower nga walay pollinator, bisag unsa kadagko siyang bulak, bisag unsa ka himsog siyang tanom, pag walay pollinator na siya, walay unod, walay liso. Malaya ra na siya nga halos gatindog lang gihapon. Pero kung insaktos pollination na kay mga bee, na kay mga cute, ibutang nimo sa imuhang sunflower farm, makita nimo nga halos buhi pa, green pa ang bunga sa
sunflower, mabali na ni siya tungod sa kabugat. So nagpasabot, himsog gayong iya mga liso. Ligon kaya mga liso, nya mo man ay atong makwartahan. Kung walay liso ang sunflower, wa tay makwarta. So the same sa tanang mga klaseng tanom. As gisulti na gay na 80% ang mga bee na to nga nag-pollinate sa atong mga tanom. So kinahanglan jud ta kayo og mga pollinator. Gani sa ubang mga nasod, bisan diri sa Pilipinas na ay mga farmers, na ay mga farm like manggahan, na panahon nga timbulak sa ilahang mangga, nag-arkila sila og mga bee, pang-pollinate lang silang mangga. So pila lang kaadlaw dito arkilahan na siya, pinakabarato ana siya is 1,000. Gamay kayong kahon sa cute, 1,000 na siya per season na siya. So dito na sa farm sa manggahan, abot na siya 5 days to 7 days kuhaon na siya. Kay ilan ang pong isprihan ng ilang mangga. At the same time, bisan pag naata nag-pollinate ta, pero as a beekeeper, as a farmer, na kay bee para pollination sa imong tanom, at the same time, mukita po ga, like honey. Sa kung gwapo kayo mong area, nindot kayo mong lugar, daghang kag tanom ng usig pamulak, continuous ang pamulak, so continuous pod ang imong production sa imong honey. So sa Apis mellifera, halos mukita ka na og mga 20 to 27 kilos sa usa lang ka season. So imagine nga tagpila ang kilo karon sa dugos is mabot og 600 pesos. So mo na income, extra income. So mo na ginadasig ng mga farmer nga mo engage pod sa beekeeping para silang farm at the same time additional income. Yan ang pinaka-importante jud gayo nga da sila konsumo. Sa laing nasod like European countries, pag duna kay dugos sa imong lamisa, class ka na nga tao. So diri sa Pilipinas, makatilaw lang tagdugos kung luasan ta o unsa pay mga sakit nga atong magian. So ana ang diferensya. Wa mo kunta kay gatutok about sa beekeeping. Ang kinabuhi sa bee, sa worker bee, gi-divide na sa tulo ka stage. Una siyang gitawag larva stage, gikan siyang itlog hangtod sa pag-emerge 21 days. After ana gitawag na pud siya og hive worker. Gikan sa paggawas niya sa iyang seal, sa iyang balay, hangtod siyang mo himsog na siya, kusog na sa mulupad, ligo na iyang pako, ligo na po iyang venom, mahimo na po na siyang field worker. Unsay trabaho sa hive worker? Ang hive worker, within 21 days na siya diha sa iyang balay. Gikan sa pag-emerge niya sa iyang seal, ang trabaho niya, maglimpyo sa cell. Na siya pila ka adlaw diha. So mostly 3 days trabaho niya, maglimpyo na sa seal. After 3 days laan po na yang division siyang trabaho niya. After 5 days laan po na yung division hangtod maabot siya sa panahon nga produce siya og royal jelly. Muna nagapakaon siya sa mga bata nga ulod ug sa queen. Kaya ginakaon sa queen royal jelly ramang yun. So muna naa sa pirmi sa queen si glibot, muna uban mayon siyang nurse bees. Yes, matawag po nato na siya nurse bee. Siya naka-feeding sa queen, ginahungitan niya ang queen. Ang uban niyang worker, naghinguto sa queen, pinalimpyuhan nila pirmi ang queen. So kung asa maadto ang queen, musulod na siya, nagpalibot kina sila, nag-assist kina sila. So unang reyna gid siya. Unang ginganan siya og queen tungod kay lahi siya. So after pila ka adlaw niya diha, lahi na po yung trabaho. So hangtod last 3 days ay 21 days as hive worker, gitawag na siya og katong tiglimpyo dito sa entrance og gwardiya. Kanang 3 days niya bago siya mag-graduate sa iyang pag-hive worker, sige na siya lupad-lupad, sige na practice siya, ka-strong siyang wings. Unya, nag-develop po ng iyang venom. So, ang trabaho niya, nag-gwardiya siya dahil siyang balay. Manang makita na to, ulong mo iyang balay sa B, na aday manas pagsimuha. Moto sila. After 3 days, graduate siya pag-hive worker, mahimo na po siyang field worker. Unsay trabaho sa field worker? Gikan sa first day niya as field worker, mulupad na siya, mangita na siya pagkaon. So division of labor gyapon sila, dunay mga bee nga ang trabaho niya mangulikta lang og nectar. Muadto siya sa bulak, suyupo niya ang bulak, dalhon na siya ang balay itong nectar, abot sa suod siya ang balay, iproseso punta sa hive worker, i-convert nila ang nectar ngadto sa honey. Ipagawas nila ang moisture content, so may tabo dito sa nectar nga ilang idala mo na tong honey. So, mangutan na ta, unsa man ang nectar? Minumdum ka, kung makita kag bulak, imo na sa ibton, suyupo niyo mo na tamis. Mo na sa nectar. Ginakuha na sa bee, ginasuyop niya na, uli siya siyang balay, ginaproseso na sa mga hive worker, ginapagawas nila ang moisture content, mo nang
makita na itong nga honey. Ang uban po nga field worker, ang ilang trabaho, mangulikta og pollen. So, unsa man ning pollen? So, kung ang bulak, mo na siyang bulak na bukhad na ana siya anter sa tunga, sa tumoy siyang anter na anay mga pollen. Mo na siyang male parts of the flower. Ginakuha na sa bee para iyan ang pagkaon. So, samtang ginakuha niya na, iniglupad sa bee, iyang pasilitan o hani ang iyang lawas, kay balibuon mo na siya. Daghan mo na siyang murag balibo nga pino. Abot siya sa bulak, sayo-sayawan na itong bulak, manlupad itong pulin, kay powder mo itong pulin, pino mga ito siya. Mamili ito siya lawas. Pag daghan ng pilit siya lawas, ilupad na po niya, iyan na script po, ibutan niya siyang pollen basket. So, samtang nagahimo siya nagalupad siya, dunay mga pulin nga mga hulog. Munay mahitabo diha, dunay mahitabo. Cross-pollination. Kaya daghang namilit siya ang lawas, isag lupad-lupad, mga hulog mo to, matulong po to sa bulak, dito na siya mag-fertilize po to sa bulak. So muna ipapil niya, anong best pollinator sila. Kay sila lang ang hayop nga nagakaon og pulin, nga pagkaon nila. So ginaadto nila ang bulak, kinakuha nila ang pulin, kailangan ng pagkaon. So dunay pollination mahitabo. Muna siya, ginakolekta po na sa doon na po yung ginatawag og pollen trap nga ginabutang na mo na sa entrance sa bees. Pag uli atong bee nga nagdalag pollen, doon na sa pollen trap nga igo ra pud makalusot iyang lawas kadtong ibitpit niya sa iyang pollen basket duha ka buok. Masangit to siya. So mo na ginakolekta. So mo na ginakuha, bulad na mo para dili madaot. So mo na ginabaligya. So usana doon na po yung mga bee sa iyang pagka-field worker nga ang trabaho niya mangulikta og bee propolis. Nganong nangulikta siya og bee propolis? Siguro at that time sigig ulan. So pag sigig ulan para ma-preserve ang ilang balay, ilan ang bulito ng propolis. So ang ginahimo sa bee, lupad sila, manguha sila, mangita sila katong mga hinumdumuan ng udlot sa tanom. Kanang udlot sa tanom by nature, ang tanom doon na siya protection para ang iyang udlot, ang iyang bad niya, dili madaot. So, ginaadto na sa bee, ginakawat na sa bee, ginakuha. Kay, panto siya, kumplito to siya, ato yung antibacteria, parang dili lang madaot ang tanom. So, ginakawat to sa bee, ginagamit po niya protection sa iyang balay. Ginahimo niyang parang dili mabasa ang iyang balay, kay glue mo to siya. Protection nga di masudlan og bakterya iyang balay, antibiotic na dito. Nakita sa tao nga tambal day siya, antibacteria, antibiotic. So ginakawat pod sa tao to siyang balay, kay ginagamit pod sa tao. So mo na siya. Need kayo sa colony ang propolis kay mo na nagproteksyon nila dito. Labi nag masakit sila. Mo na ilahang gamit nga sakit. So pag panahon nga masakit ang colony, mas daghan ang manguhag propolis. Panahon pod nga kulang ang pulin, katong uban nga nagakolekta og nectar og kolekta og unsa pa dinha, mas daghan sila ang manguha kay kinahanglan sila mo wala silang colony. So mo na trabaho sa field worker. Unsay wala mo to ilang kwaon. Ang ikaapat nga trabaho sa field worker is labi na karunting init. Pag init kay ang panahon, ang ubang mga worker ana mulupad magkuha na siya og tubig. Yan ang dalon siya iyang balay dito pa lang sa entrance, iyan ang ipasirit iyang tubig. Ang ubang worker ana naga-fanning na siya para mautoy mag-ventilate sa sulod nga ang temperature dito siyang balay dili mausab. Ma-maintain nila tong 33 to 35 degrees. Kaya kung muinit kayo ang iyang sulod sa balay, nunay possibility nga katong iyang mga ulod, iyang mga larva dito, mga matay ito siya.
Kung bugnaw po kayong panahon, mao gyapon mamatay. Mo na trabaho sa katong 3 days nga before siya mo-graduate siya pagka field worker, pag tingtugnaw ang panahon, ting ulan man siya, didto na sila magtapon og sa entrance para init ang sulod. So daghan silang papel. So pag mo na nakanindot sa beekeeping, kung magtuon ka daghan kag mibalaan ba nga uy nindot na kayo. So kung ano unta ang tao kugihan, dili kita maglisod. So mo na siya, mo nang ang uban nagakolekta og tubig para i-ventilate, ma-maintain ang temperature sa ilang sulod sa ilang balay. So mo na'y trabaho sa mga worker. So after ana, graduate na sa pagka-field worker niya nga 21 days gihapon. So total is 63 days. After 63 patay na siya. Pero ang uban ana, pagsugod pa lang nila sa ilang pagka-field worker, first flight pa lang niya, diyan sa langgam, kaon siya, patay na siya. So, ana, ka-risko ang kinabuhi sa bee. Unya, naapagid ang tao, makitag bee, sunugon pag yun. Dauban, isprehan. So, wata kay maluba, gihimo, gamay na siyang mananap, gihimo sa Ginoo, na siya papel sa kalibutan, kung atong masabdan, ato na utimanon. Eh, anong ihatag, anong gibutang sa Ginoo? Diba? So, naada siya purpose. Karon nga beekeeper, na ang tinibalaan, di na ito sunugon ang bee. Kung naay mga ligwan sa atong balay, maglagot ta kaya atong anak na pakan, dili gina sa mamaak, kung dili mo hilabdan ang balay. Pero once kay dukduko mo na ang balay, manggawas na sila, mamaak na sila. So pag nailigwan sila, pasagdin lang siya, ingala yung mga anak na, ay magduol diha, kanay mamaak. So ana ang labas, ana na ito pagatiman. Naisgutaan na ito, unsa importansya sa beekeeping, so ari na po ta sa site. Unsa may nindot nga site, o angayan nga site, angayan nga lugar, para sa beekeeping. Unang-una, natin nagkalaing lugar, like agricultural land. Sa may pasabot ana, na kay mga farming o dinagko mga farm. Na di lang to sagingan, kaya ang sagingan manggod, continuous ang spray. Gani diri sa Region 11, grabing aerial diri. Gawas lang sa Davao City kay gibawal yun nila ang aerial spraying. So, patay ang bees. Nga naman, insekto man siya. Gamit sila mga insecticide, pesticide. So, patay yun ang bee. Pero kung na kayo mga farm, like manggahan. So, ang manggahan lang, di lang yun pwede po ang beekeeping dito kay dili man continuous ang pamulak. Seasonal man siya. Sa isa katuig, kaduhang bulak, may uban pabulakon ng katulo sa isa katuig, luloy kay ang mangga. So, gawas ana, like kalubihan. Ang lubi, nagdepende rin sa pollination. Unya, nakanindot sa lubi, huli round na siya nagabulak, so buhi ang bee. So, kadtong naay mga makita kag putyukan, ayaw hilabtin niyo ang putyukan niya. Nga naman, tungod kay pollinator, number 1 nga pollinator ang putyukan sa atong mga kalubihan. So, kung baitan gusto ka mapuhag, ay dako na, dugay na ang kaputyukan diha. I-timing siya nga gwapo ang panahon, at the same time, daghang namulak sa palibot. Ayaw po nanting ulan. Kaya inigpuhag mo sa putyukan, mubalhin na siya. Balhin na siya sanga o kahoy. Naaragay po siya diha. Pero kung mag-harvest ka, wala na pagkaon sa palibot, inigpaaso ni mo na sa putyukan, ritso naglayas. So, goodbye na ka, wala na kay pollinator. So, mahimo gani, ayaw na lang nagpuhaga. Kaya mas dako ang imong kitaon sa iyang pollination kaysa gusto ka mukaon sa iyang dugos. Nga naman, sa lubi landaan, sa study, sa lubi, sa pollination, sa bee, moabot siya 86%, gikan sa 50 to 86% increase sa yield sa imong kitaon sa imong lubi. So asa may palabihon nimo ana? Ang dugos o katuy imong increase imong income. So sa mga nakasabot ug unsa ang pollination, mas pabayaan nila ilang putyukan, mas mapay mo palit silang dugos sa gawas kung tahilabtan to ilang putyukan. So ana ka importante nga atong bees. So sa ubang mga tanom, bisag unsang klaseng tanom, puros na sila naghihalan og pollinator. Mao na ang nindot kayo. So, mao na ato agricultural land, upland. So, kung mahisgot ag upland, para mga buntod, mga bukid, daghan pong nanguan dito, daghang mga sagbot dito nga nakapamulak, mao na siya mostly naga-engage og beekeeping diha katong mga commercial beekeepers. Naga-engage na siya, dinagko na nila ha. So, mabutang sila itong linibo ng kakoloni. Mao na practice sa laing nasod like Australia, New Zealand, Canada, US. So, mao na sa dinagko na gina nga farm. Napoy gitawag og lowland, patag.
So lain-lain ang tanom. Mao nay ilahang suportahan kung doon na kay dinaghan ay imuha, engage ka. Gitawag na siya migratory beekeeping. Naka-transfer ka kung asa tong bulak ibutang nimo to imong bee para dako kag income nimo sa imong dugos. Ang sunod, backyard beekeeping. Sa may pasabot ni ini backyard beekeeping. Like simple nga balay, na kay gulayan sa imong kilid, na kay mga ginagmay putasan, pwede po ka magbutang dihag bee. Bisa ginagmay lang, stingless bee, katong cute, butang ni mo diha para sa pollination. So, ana ang mahitabo, backyard. So, backyard, das kilid sa imong balay. Doon ay mga dinagko na, like large-scale beekeeping. So, katulad itong mga komersyal lagi na siya. So, dinagko na siya. Muna na nag-hire og beekeeper, mga mostly, nag-training diri. Bisan karon kinsay kusunada mo, may paminaw mo about beekeeping, na may ideya. Pero kung doon mi diri sa mua, mutabang mi sa inyo. Nindot ang beekeepers, special skills ni siya. Gani ang sweldo ni ini maabot na siya $30 per hour sa laing nasod. So, imagine magsweldo kag 200 to 300,000 sa pesos na siya. So, mo nang daghan kayong naga-training og beekeeping tungod kay demand sa laing nasod, tungod kay duna sila commercial beekeeping. Diri sa tuwa wala. So muna siya ang large-scale beekeeping. So, unsa may atong makuha sa bee? So, mo to, ang una-una, katong pollination. Unsay produkto nga produce sa bee? So, naiskutan po gaya na sa trabaho nila nga naatay bee pollen, naatay honey, naatay bee propolis, naatay royal jelly, naatay beeswax, naatay binom. Anong apil man ang binom? Kanang binom, once upakan ka sa bee, binlan ka dito og binom. So, katong binom niya, naato siya apitoxin. Mo to'y mo patay pod sa imuhang mga unsay naa sa imong lawas. Like virus, ginapatay na siya sa apitoxin. So, dunay study, si Dr. Maui of Malaysia, dito siya nagtuon sa Ontario, Canada, siya nakadiscovery nga ang BDI, ang binom sa bee, makawala dahil siya o makapatay dahil siya o virus. So, isgutan na itong una ang honey. Kung saan ang honey? Motay isulti kayo na nga ang honey, ginakulikta sa bee dito sa bulak, muna itawag nektar. Suyop nila, uli sila silang balay, suyopon po na sa sugato na sa field, hive worker, ibutang nila sila ang balay, ginapagawa sila ang moisture content. Mahimo na siya ang dugos. So, muna siya ang honey. Kung saan inaa sa honey? Tanan nga kinahanglan sa lawas sa tao. Mabitaw sa mga bata, ayaw lang ihatag sa bata nga below 1 year. Bawal na siya. Kay usahay na mga honey nga taas kayo o acidity, di pa makaya na sa bata. So, depende man ko na sa tanom. So, nagdepende lang ang aroma, ang flavor sa honey sa tanom nga gikwaan sa bee. So, muna labas niya. Like, for example, na kay paliyahan, mutangan mong bee dito, kay para pollination. So, nag-pollinate ang bee dito siya, ginakuha po sa bee ang mga nektar sa paliya. Ang yahang honey pait. Like kasaba, balanghoy. After 8 months, mamulak man ang balanghoy. Grabe na mamulak ang balanghoy. Daghan ka ng nektar. So, kung akay bee, kung mahalin na ginunta ang pait nga honey, mas gwapo butangan ang kasabahan. Yan ang mga balanghoyan. Kaya mamulak na sila, grabe ginabulak niya, grabe kay nektar. Ang problema lang, pait ang yan dugos. Doon na pa'y laing napay mga sagbot nga pait ang dugos. Di na sa makadaot. Dili na makadaot. Pwede na agwantaon mo. Sa mga bata lang, lain minaon. Pero, kung gusto ka, take ka, mas maayo. Kay dako masagtabang ang pait. So, ana ang atong honey. So, anti-aging, control na siya, halos tanan, oxidant, tanan, naa sa honey. Sa mga bata, instead nga mo gamit ka og katong polybisol or katong tiki-tiki, honey mong gamiton. So, mao gyapon ang paggamit nimo by drop. Depende sa edad sa bata. So, mao na ang honey. Katong sa mga idarana, mga senior citizen, instead mo gamit ka og sugar, honey na mong gamiton. Medyo mahal lang, pero taas siya o matabang sa imuha. Kaya daghang mga nutrients makuha nimo sa honey. Pollen. Unsay makuha nimo sa pollen? Sa ganitong pollen, kanang pollen, muna siyang male parts of the flower, ginakolekta sa bee, ginakolekta po sa tao dito sa bee para gikonsumo. Unsay naa sa bee pollen? Ang bee pollen,
na siya ay 16 vitamins, 16 minerals, 18 amino acid, 18 enzymes. Naa siya mga 28 proteins nga makuha nimo sa bee pollen. Napay daghang mga nutrients nga halos wa pagid kay makita na sila. So ana ka importante ang bee pollen. So kung palitan naga-drive ka long distance lagi may take ka lang og pollen. So di ka makatulog. So alert ka pirmi. So kadtong mga medyo idara na, so mas maayo mag-take og pollen kay anti-aging niya po na siya. Ikatulong produkto mo ni siya ang bee propolis. Unsa man ning bee propolis? Sama sa gisulti gay na ginakolekta ni sa bee dito sa mga udlot sa tanom, mga duga sa kahoy, labi nang nakita na kanang punuan nga kahoy, tambal na siya, dito po na sila nakakuha. Ginakuha na sa bee para gamiton na ang proteksyon sa iyang colony nga dili sila maatake mga bakterya, mga unsang mga sakit, proteksyon nila na. So ginakuha po na sa tao kay para proteksyon. Unsay makuha nimo sa bee propolis? Gani sa mga dagko nga sakit like cancer. Gitawag na siya anti-cancer. Almost 1 teaspoon, imo na ibutang sa tasa, butangan mo init tubig para ma-aksyon sa katunaw. Kay kung kauno siya dito, usahay na ay mga acidic kayo nga kuan mo. Kasi mapasok imo ang ngabil. Kaya usay ka ng mga duga sa mangga, usay ginakuha po nila na. So, butangan mo ini tubig, ma-aksyon sa katunaw, muna inom mo nimo. Lain mong gibati, magkakalinturahon. Sa patalos, tanang balatian, nimo ka, take ang propolis. Ang importante jud kayo, kanang gitawag nila, anti-cancer, na ay property, makita diha sa bee propolis. Unsa pa ilain nimo makita? Ang produkto. Like kining beeswax. Unsa man yung beeswax, katong balay, katong talo sa bee. Tunawon nimo na siya, tanganin mo na siya tubig, ang katunga, unsa kadako ang talo nga imong ikumot, butangan po din mo kumupod kadaghan ang tubig. Pag bukal na siya, halos tubig na tanan, imo na ihuwad siya sa kanang aluminum nga mga planggana or tray. Pagkabugnaw ana ang tubig sa ubos, ang wax babaw na siya. Unsay magamitan sa mga beeswax? Daghan. Muna ginagamit sa mga lipstick sa mga babae, muna isa beeswax na siya. Kanang mga floor wax, pero sayang man, bato ng floor wax, mahal kaya ang beeswax. So, beeswax, ang atay beeswax, ang sunod, ang kining royal jelly. Pinakamahal o pinakataas na makuha nimo sa royal jelly. Gani, sikini na to ang COVID karon halos tanang produkto sa bee, anti-COVID na siya. Royal jelly, halos mga virus, maapilan mo siya kuan nila. Mas daghan makita nimo sa. Kaya lang, ang pagkolekta sa royal jelly, sensitive kayo. Kaya lang hindi mo ma-expose kayo sa kuan, kaya mga ubang nutrients, mga wala, unya, ang pusiso, grabe yun. Pero naay mga tao nga nag-produce ng royal jelly. So, doon na po yung mga sakit nga mga doktor, gina-recommend nila ang royal jelly. Problema lang, asa daw mga kita. Gani, diri sa kuha, nanay nakarin diri mga masakiton nga may gi-recommend sa doktor ang royal jelly. So, ang ginahimo na ako, schedule siya. Himo ko queen cell. After 3 days, balik siya diri. So, na to yung royal jelly. So, munta yan suyupon. So, ana, ang production. Makita ka sa mga butika na ay mga royal jelly there, pero ang butlag kung saan naka-pure. Kaya doon ay mga commercial beekeeping na nag-engage yun o royal jelly production. So, ang sunod is kining binom. O tingin ako gaya na, sama sa gisulti ako gaya na nga, ang binom, maunay problema kung sulod sa 1,000 ka tao, doon nagipipila diha nga allergy. So, pag na-sting ka, natural lang na mo, maksugubag ng pinakan, pero kung mangatol na imong lawas, imong naong, maghubag na, bot pasabot, allergy juga. So, ang binom, simple kayo, mga arthritis, kapaa ka. Sa laing nasod, na sila'y butik, na sila'y clinic dito, sa mga apiaries nila, nga dito ka mahigda ang pasyente kung sa imong sakit, na ay mga points dito, nga dito ka paistingan. Kaya lang, kuhaan sa kanilang sampol, kung dito ka allergic. Di ka allergic, istingan ka na. Alas 15 stings na kada session. So, daghan pa, lahon pa kayo, pero taas na kayo itong istorya na. So, basic lang tayo.
wala pa 16 days. Unya kung mag-inspection ka, dili yun magdugay. Kaya kung dugayon nimo katong mga ulod, mo tayo mamatay pa sila. Tungkol sa bugnaw sa gawas. Lahi ang temperature sa gawas, lahi sulod. The best pod nga mag-inspection ka, kanang halos pareha ang temperature sa sulod sa gawas. Para sa karon, bisan to medyo talisig sa pero init pa ang panahon. So sa liguan, halos pareha po ang liguan. Kaya lang, ang frame sa liguan, murag ana lang kataas. Kaya ilang kahon, gamay-gamay po lang kahon. Ito sa liguan. Kini sa milipira na siya. Api sira na, gagmay ito sila. Kini isa ka kahon, ang standard size niya ni is 16 by 20. So, outer dimension. Ang sulod sa isa ka kahon is napulo ka frame. Muna kita wag frame. Muna siya frame. Napulo ka frame. Standard ni siya. So, ang size sa mga frame niya, standard po siya. So, pwede na balin-balin mong laing kahon. Kaya pareha mo sila kadagko tanan. So, pag starting ka, muna siya, starting colony. Pag daghan sa worker, gamay lang na siya. Nang ano, pag kayo nag-United Dere o Queenless. So, sa starting colony, upat ka broad frame, puno ka na siya sa worker. Ano yung starting sa imo ha? Abot sa inyo, imo na dungagan ng frame, hantod mapuno. Within 1 month, pagwapo imong lugar, puno na siya. 10 frame na siya. So, kung naay queen maabot, pwede ka mo split. Kaya na pulo ka frame, kuhaan mo na upat ka frame, ibalahin na mong laing. Uy, kinahanglan ni tanaw ng numero ha, kaya na ay problema ni. So, mo na ipupo sa numero. Okay, so mo ni niata karon diri sa site sa stainless B. Actually, doon na siya mga tulo ka klaseng stainless B diri. Kini siya makita nimo nga mga stainless B dahan kayo, may tawag og biroy. Kusog na siya produce og dugos. Kini uban kuane, lahi na siya, biceps. Na ay i-redefinish din lahi pa nga klase. Kini siya mo ning biceps, gagmay kay entrance. So, kining kahoy, nagay po siya nagpuyo. May nagpuan, naraya entrance rin. So, mo ni ang biroy. Awa, dahan kay sa B sa gawas. Biroy ni siya klase. Ang pag-alaga sa biroy o stainless B, so mo gyud punto siya kung bisag kining biroy na nature man sa tuwa, lagam sa tuwa. Pag makita ka ni kadaghan makita mo sa taas sa kahoy. Pag makita ka na niya, imutong kwaon sud mo sako. Dalo na mo sa imong balay, andam ka og kahon, transfer nimo diri sa kahon. Ug asa to imong mga tinadta dito kay mo na tong dako makay to sa taas. To taron kayo masud sa kahon, human dihan may butang sa tunga para katong katag-katag da manulod sila diri. Pagkagabi, pwede na mo i-transfer. O pwede po pabayaan mo diha lang sila. Hantod orient na sila nga naadiha lang balay. So, dili ka magsigig abri sa biroy tungod kay sensitibo po siya kayo. Una-una, iyahang temperature, ikaduha, medyo agresibo siya. Di man siya mamaak, pero disturbo gid sila. So, pabayaan mo siyang mudaghan, mailhaman ng mudaghan na kay abri mo, puno na kayo. Pag puno na siya, like kini, nagpatong na siya, kaya puno naman. Pag napuno na ni ikaduhang gipatong, pwede na po siya, tungaonin mo siya, buhatan mo laing koloni. So, doon na kayo duha koloni. So, pagdagan imong stainless B, pwede na ka mag honey production. So, doon na po yung mga technique kung saan pagkuha sa honey.
Doon na po yung teknik kung saan pagkuha sa pulin. Kaya lang, ang pulin nila, wala sila yung pulin trap. Pero katong dito sa sulod, na sila ginabutang ang pulin to, pwede ito kaon mo. Tapos ibuwad mo sa init. Ang uban, sa init lang ibulad, matulaw itong bee propolis, ang mahabilin ka doon lang pulin. Kaya lang, lahi ang lasa sa stingless bee kaysa katong milipira. Maro tamis-tamis itong sa milipira. Kini siya, medyo aslom-aslom. Bisan sa iyahang dugos, lahi og lasa, ngano man tungod gay ang iyang source iyang pagkaon niya katong magagmay kay bulak, mga sagbot, gagmay kay bulak dito mga source niya. Pero mas nutrients ang dugos sa stingless bee kaysa ubang mga bee. So mas mahal siya. Ano naon, pinakabarato niya is 1,000 pesos per kilo. So ana ang labas. So ang kinabuhi sa stingless bee taas-taas niya ang life cycle niya kay halos ang iyahang stage niya maabot man siya og 50 days. So gikan sa pag-itlog hangtod sa pag-emerge niya 50 days. Hive worker 50 days, field worker 50 days, so 150 days. Dili pa sa dito nga 63 days lang. Unya kung naa kay farm na diri imong gulayan, ang imong entrance itubang gid sa gulayan. Kay ang lupad nila is 90 degrees sa gina siya. Kung kasa tong maabot sila ng tubangan, mo to ila pollinate. Kung naay kay mga gulay sa likod, di na sila maabot dito. Tubangan lang yun. Yan, lupad nila gikan silang balay, 500 meters na siya. Ana lang kamubo. So kung nakay doon sa gingan, okay ra ang stingless bee. Dili na gyud dito kasulod sa gingan. Kaya maigo mo sa i-spray. So ana lang. Mostly sa Luzon, mo harvest sila og once a year. Pero diri sa Mindanao, tungod kay puntay bagyo din hindi ta maka-harvest quarterly. Ang nakanindot sa stingless bee, wala kay maintenance. Tungod kay dili man nimo abrihan pirmi, sagdan man nimo di pa sa milipira. Nga kung napuno na tong frame katong gialsa-alsa tong gahina, magpalit ta po kag frame og wax foundation. So gastos ka ito siya. Samantalang kini kahon lang. Himo na kidahang kahon nga ani kadako. So ang kabaga niya is 4 inches. Ang diri niya, ang width niya is 6 inches, 8 inches, tapos 10 inches ang long niya. So, mura na kadako. Pag napuno na siya, patong nimo din So, pag napuno na po diri, patungan na po laing tulo. Or, pwede na mo i-split. So, dali lang siya paraghanon. Ang biroy, may kusog mo daghan. Kaysa kining uban. Kining sa mga libis hips, hinay man sa mo daghan, dapat iyang kahon gagmay para ito nakita ito dito. Dapat siya is 3 inches ang kabaga, 6 inches ang diri, 8 inches ang diri ang side. So, kung naana kay stingless bee, maghimo kag kahon. Kini lang ang size 4 by 8 by 10. Mo sa kadako. Yeah, bottom board mo na siya. 8 by 10. Pwede na di uno nga tabla. Tangan mo murag stage. Nganong naano siya, ibutan mo ang brood diri, ang mga stingless bee magkamang-kamang na sila. Balhin. Human, butangan po nimo pollen, butangan nimo gamay nga dugos. Katong dugos nga wala maglama-lama para dili sa atakihon sa humigas. So, tabunan nimo siya. Tabunan ni siya masking tip. Yeah, diri bulitan po siya masking tip diri para di gyud makasuod labi na mga small hive beetle. Ito mga join. Nya human muna na iyang outer cover. So kung palitan puno na. Nakita nimo nga halos ang mga stingless bee na diri dahan na kayo. So posible na nga puno na. Abrihan nimo na siya. Tapos nakailaing kahon, butang nimo diri. Diri na may tabon po sa taas. Yung para kadako. So dapat pareha kadagko siya. Nga tabunan butangan mo tig masking tip. So pabayaan mo siya, dire po nimo tipan para sarado kayo. Hantod pabayaan mo siya hantod nga makita nimo nga daghan na kay pudring mga stingless bee sa palibot. Posible na pud nga hasta ni kaduhang kahon puno na ni siya. So pag puno na siya, imong tanaw na siya, puno na siya. Pwede ni imong katingon dire. Kung ano mo kutsilyo, katingon na mo siya. So maganda man sa kaglaing butong board. So muna siya. Pag humanin mong cutting, ang sawa
Asa di pa nimo katingon, imo ning buslutan dire. Para na po sa entrance. Doon na entrance siya. So after mga 1 month bago nimo katingon dire. Pag nakatingin mo siya, dibutan mo siya dire. So na kay duha koloni. Napagay pa na si taklob diya. So ang kinin dire, patungan po nimong laing kahon. So parang mo kusog na po siya. So kini ilahi mo ni. Distansya na mo ni siya. So na kay duha koloni. Ninya pag mag-split ka og stainless B, siguruhon gini mo nga way maglama-lama diha nga dugos. So na kay kompleto ka gamit, na kay tissue paper or panapton na limpyo. Mutoy mo ana para maugat tong naglama. Kay once naglama-lama to siya sa mga dugos, bayaan mo to, humanin mo sa mong trabaho at takihan to hulmigas. Hasta tong B, malayas to. So dapat nakasarado gina siya. Inya uga gid siya. Pag human imong tabunan, imo day masking tip. Palibot. Para di gid siya makahungaw. Dili makagawas, di po makasud ang mga hulmigas o small high beetle. So, ina lang kasimple. Pag harvest mo to siya, patong na siya ana. So harvest ka. Digbotan mo siya dire, kuhaan mo na siya dinhi. Kadaghanan na ang iyang brood na di sa tunga. Labi nagbiroy siya na sa tunga na. Imo tong kapingon siya darbita, hasta dire katingon mo kutsilyo. Ug dili inito nimo to na kay uncapping knife nga ginagamit na sa milipira. Nato siya kurintim, inito siya. Ang ginagana nimo to matuno dahil kay humok kay siya kay init man. Matuno mo tong propolis. So pag nakating na nimo, kuhaan mo na siya. So nalo to ri ka burot. Imo na po itong kwaon ang dugos. Ibili na mo itong brood. Ang dugos na imo kwaon. Muto yung harbisan. Ata karon sa site sa Leviceps. Muning usa ka klase sa stainless B nga kadaghanan makita ato na sa mga bungbong sa balay. So lahi ang entrance, gagmay kay sa entrance. So mo ni siya ang Leviceps. So lahi ang iyahang brood niya mo na. Brood ni siya nagbitay-bitay. So kini diri mo na iyang dugos. Kana dugos na siya. Kini brood niya na. Kini siya muna siya dugos. Dugos sa stainless B. Ang lasa niya medyo aslom-aslom, di kasabot sa lasa. Pero taas kay siya og nutrients. Kadtong naminaw nato, I hope nga nagka-interest to sa beekeeping. Sa tinuod lang, mora ni siyang proyektuha na dako kag natabang sa atong environment. Sige tagisgot og climate change. Ug beekeeper ka, nakatabang ka sa mausab ang atuang changes atong climate. Ngano man ang mga tanom. Kung nagbuhi ka og bee, dapat tabang. Kay wala nagpollinate ang bee sa imo lang tanom, na kay gulayan, na kay prutasan, hasta sa mga sagbot ug sa mga kahoy. So by nature gyud. So dako kay natabang. So gina-encourage nako ang naminaw na magbuhi mo, interesado mo. Ako, mutabang ko pag tudlo sa inyo unsaon pagkolekta sa mga bee like sirana o kining kiyot sa wild. Atong ibalhin sa kahon aron matiman ninyo. Ang ligwan o kining stainless bee bisan pagdiha ng butang hangtod sa hangtod. Ang importante na gid kaayo, beekeeper ka na kay buhi bee, mag-farming po ka. Parang nay makaon ang imong bee, gwapo resulta sa imong farming. Na kay mga talong, gwapo kay bunga sa imong talong, gulay nimo gwapo kay bunga sa imong gulay. So kana lang. And we're back mga ka-agri. So mao ka to, atong natanawan ang pamaagi sa pagpabuhi og buyog. And we hope nga naadjud mo'y nakatanan. So normally kung mag-training ta og beekeeping production,
mutik yun na siya 3 days. But for this episode sa AgriTalk, amo agad siyang gi-package so that we can provide, amo gi-squeeze ang topics for this episode so we can provide a very informative canned material for your guide sa basic beekeeping. So kato, amazing kayo ang bees, no? Kahit ako sir, na-amaze gud ko kung ato ko sa ilang farm. Kay grabe gud ang grabe ka essential ang bees sa atong nature. Makaingon gud ta nga they are indeed one of God's sweetest design. Okay, so at this point, maadto na ta sa atong agri-talakayan. Diin for sure na magid siguro mo yung mga pangutana based sa demonstration video nga inyong gitan-aw. So karon ani si Sir Boy atong bee expert andam nga mutubag sa inyong mga pangutana. So kung naamoy questions, just feel free to comment ug atuan ng tubagon. Ganina na ako'y nakita nag-comment. So gikan kay Sir Ayan Doronio. Sir Boy, okay lang ba mag-establish og apiary dool sa rice area? Ug unsaon pag-control sa small hive beetle, sir? Unang-una, katong sa rice area. Ang rice area, manggod, naga-spray. Bisang pag naga-organic farming ka, pero ang problema sa rice area, kanang dili i-continuous ang pamulak. Ang humay, inikbulak sa humay, pilalang kadlaw, lawas na yung bulak. So, wala na pagkawa ng bee. So, dili pwede. Ikaduha, katong imuhang pangutana sa small hive beetle. So far, nag-invite na ko diri katong taga-USDA sa agriculture sa US, si Dr. De Guzman. I-invite yun ako siya diri, ipakita na ko ang resulta sa small hive beetle diri. Naa siya magipanhatag sa kuang mga tambal pero dili gud kayo kuan. Pero okay lang nakakuan man. Kaya lang ang importante sa small hive beetle, kung Apis mellifera kaya nimo kontrolon. Kaya ginaabri man nimo isa-isa ang frame. Pero kung sa small hive bee, sa stingless bee, lisod kay wala may frame. So di po na makita ang small hive beetle dito. Ang imo lang importante diha gamay ang entrance para di masulod. Okay. Sige, so napa siya isa ka pangutana, sir. Kay kinsa pwede makapalit og nuke sa honeybee? Sa mga nukes, naami mga nukes available, pero gikan ang dako nga farm ko na mo nas Bukidnon. So dire di mi kabuilo dire sa Region 11, labi na dire sa Panabo, tungod kay halos galibot ang banana plantation. So regular ang gamit nag-spray, so epektuhan ang bee. So dito natay mga available. Kaya lang ang mga queens na queens maabot na to karon gikan sa Australia this month of August. So after ana siguro mga 1 month ana nga September, October pwede na ibaligya. Kana lang. Okay, so hopefully natubag ang pangutana ni Sir Ayan Doronio. Naipangutana kay Ma'am Glaze Baby. Unsa na vegetable crops, sir, ang ideal sa bee production? Kung gusto kag nindot kayo ang resulta, so far sa 41 years na ko experience sa beekeeping, ang munggos, once mamulak ang munggos, grabe yun kay ang bee. Ang mellifera, 3 kilometers na ilang maadto. Bisan pag 5 kilometers, kaya pala doon. Attack sila sa nectar sa munggos. Pero kung mag-beekeeping ka lang, backyard beekeeping, ayaw pagsalig na kay mga tanom diya mga gulay. Mas gwapo man ang gulay, labi na katong gulay nga kanang continuous ang pamulak. Or bayabas. Whole year round man ang bayabas ang pamulak. Kana lang, importante kaya daghang kag tanom nga mga makaon sa bee. Okay. Hopefully natubag tong pangutana ni Ma'am Glaze. Sir, pila ka adlaw di ay ang lifespan sa queen? Pangutana ni Daria Sinanggote. Ang queen, so depende, hisguta o queen sa mellifera. Ang worker sa mellifera, 63 days lang. Pero ang queen, taas na siya kinabuhi. Nalay problema sa mga queens kung panalitan ang iyang pangitlog, nagdepende po sa drone nga nag-upa siya. So lalaki nga upa siya. Kung daghang nakaupa siya, taas ang iyang span. Pero kung sa area lang daan, gamay ra mag drone, gamay ra nakaupa siya, kasi na magani nga 2 months lang din na sa mangitlog. Pero ang iyang kinabuhi niya taas pa din sa mangitlog. So patyon na as beekeeper, patyon mo na, useless mo na siya.
So ang pinakataas nga record so far sa history, ngabot na siya og 2 years. Napagani nag-claim og 8 years. Kana mga nindot na gyud ng mga pag-alaga nila sa queen. Mo na yung mga kinabuhi. Pero sa commercial beekeeping, halos 6 months ginakambihan nila ang queen. Ginapatay na ng queen, butag bag-o. Kaya lang prolific permi ang queen para paspas mo produce og honey. So ana sa commercial. Okay, salamat Sir Boy. Naipangutana kay Sir J. Olivar. Good day Sir Boy. Unsa ang mailhan kung wala nay queen sa hive? Same pud sila sa Apis mellifera ug Apis serena sa pag-alaga? Murag wala nimo iklaro kung sa klase nga bee, pero halos parehar na sila. Inig-abri pa lang nimo sa imong kahon, pag wala na queen ang koloni, yagaw na sila. Yagaw na, nakay sahon nga mabati dito, nga gaugong na sila. So, ikaduha, kung imong tanawon nimo dito, muna, dili sila is, di para sa nang na-queen. Normal ilang activity sa sulod sa mga worker. Pero pag walay queen, di na sila, samok na sila. So, tanawon mo nimo, kung ano siya itlog, that means wala gid siya ikuan. Nagahimo siya ng mga queen cell. So doon ay posibilidad nga basta daghang queen cell makita mo sa mga frame nga imong inspeksyon, wala na siya queen. So mo na imong mga ilanan. So ang buhaton nimo ana, unite samas katong gidi mo gay na pag nakay daghang koloni, unite mo tong queen list dito sa naay koloni, naay queen. Para ma-save mo ang worker kay mubo ra kay kinabuhi sa worker. Okay, daghang salamat sir. Hopefully natubag to siya nga pangutana. Nay pangutana kay gikan kay Sir Rogelio Asilom Jr. Kung mag-alaga og bees sir nga naa dapat sa utanan, di na ba ko mag-spray og insecticide para di mapatay ang bee? Kung mahimo gyud ta, avoid jud ka insecticide, insekto man ang bees, patay sila. So wala na jud ka organic, engage ka organic farming. So dako kay tabang ang beekeeping sa gi-promote sa agriculture nga organic farming. Okay, so promote organic farming na lang kung mag-bee. Okay. Sir, naipangutana kay Ma'am Glaze Usab, kumusta ang swarming incident sa Kiyot, sir? So far, pag wala lang, pag daghan lang pagkaon ng palibot, di gina sila mulayas. Ikaduha, ang rason nga nung mulayas sila, mo swarm sila is ginaatake sila hormigas, ginaatake og small hive beetle. Mga peste. So, basta na mga dangan nga matake sila, malayas na. So, ang importante kayo, taas imong lugar, butangan imong asiti ang imong stand, para dili sila makuan. So, muna yung mga ilanan, muna yung mga rason nga nung mulaya sila. Okay. Naabay queen ang mga stingless bee. Yes, naagi sila yung queen. Dako sila. Kung gusto ka makita mo ilang queen, inigabri mo sa ilahang hive, tanawon mo iyang katong brood, sa area sa iyang mga brood. Mulakaw na siya, dako na siyang tiyan, nga lapad ang iyang tiyan. Dili para sa millipira nga ang tiyan sa queen nagtaas, pero ang sa stingless bee medyo bukad siya. Dako siyang tiyan, ilang gid siya. Okay. Naipangutana kay Sir James. Danak, dako ba og difference ang bungog ug mga honeybees or stingless bees? Kasi bungog, buyog. Buyog, sorry nito. Dako ba og difference ang buyog ug mga honeybees or dako ba og difference ang honeybees or stingless bees? Dako yung diferensya. Unang-una, ang katong ubang honeybee, like Apis mellifera, dagko man siya. So dagko po sila dala nga mga, dako siya production sa honey, in terms of honey. Ang mga stingless bee, kay gagmay man sila tiyan, dito man nag-deposit silang ihang stomach niya, gamay na po sila production. Pero kung mayroong kag-quality nga honey, mahal nga honey, mas mahal ang dugo sa kiyot. Kaya lang, ang lasa sa dugo sa kiyot, lahi gyud. Munang nakita ng kong komentaryo nga mas maayo daw ang honey sa honeybee. Actually, ang kiyot honeybee na siya. So, mo to kasultin ako nga ang honey nagdepende po na sa source sa palibot. Okay Sir James. Hopefully natubag. Pangutana sir, gikan kay Ayan Doronyo, kung mag-supplemental sugar feeding, ang resulta nga honey ba kay dili pure? Thank you. Dili magyud tanan nga honey nga nasa sulod gikan sa imong gi-feed. Naman po sila makuha sa gawas. Kaya lang tungod kay nag-feeding ka, dili gyud to siya gwapo nga production nga honey. Lahi ito sa natural, sila nagakolekta kay gikan gito sa tanom. So nagi diferensya.
So mo na nakita dito sa Batangas ng Balite Drive, di daghang kay nagbuhi dito Liguan. Daily sila naga-feeding, weekly sila nag-harvest. Tanawon mo ilang dugos, so lahig yun. Kay sugar mo gito ilang i-feed. So, Okay, thank you so much, Sir Boy. I think, ay napay pangutana di ay kay Robert Gorion, maayo buntag, nami duryanan. Okay ra ba butangan og bee para pollinator? Actually, ang bee dili pollinator sa durian. Ang pollinator sa durian is quacknet or kabog. So, muna bantayan tayo kay mayon ta nga anak ko'y durian, magbutang og bee para pollinator, dili na sa pollinator. Pero nag-aabto ang bee sa bulak sa durian, nagaporage siya dito, nakakuha og nektar. Kaya so para sa experience ako sa Turil, na amo ko'y farm sa Turil, mulig Turil, ang aroma sa honey dito is murag durian. Amoy durian siya. So nagpasabot nga ang iyahang nektar ginakuha niya sa bulak sa durian. Pero dili sa pollinator ha. Ang pollinator, usbon ako, ang pollinator sa durian is quacknet or kabog. Mo na kung mahimo, labi na dilipis may malagos dapit, ayaw ninyo hilabti ang mga quacknet din ha. Kaya ginabutangan nilang taga ilang durian, kaya ilang ginabaligya ang karne sa kabog. So ayan na anyo bata kay luoy kay atong durian. Okay, so karon we will just be entertaining siguro three more questions kay we only have limited time pod para sa atong Q&A. So sir, naatay pangutana kay gikan kay Charles Montoya. Sir, may buntag. Pag mag-transfer tag mga cute, asay mas nindot? Gabi o buntag? Salamat. Gabi isira nimo iyang hive. Pwede ibiyahe nimo og adlaw basta siguro nimo nga sa gabi isarado nimo pagayo nga di sila magkagawas. Kay kung adlaw i-transfer nimo ang ubang mga bee, labi na itong mga field worker na sa gawas. So ang mahitabo imo na i-transfer, nagsugod ka dito o halos gamay ra imong field worker kay nahabilin man. So gabi gyud ang mayo. Okay. Okay. Gikan kay Robert Gorion, okay ra ba ang zinnia or marigold imong source sa pollen? Actually gini anong marigold naga forage siya is na apil ang putyukan. So okay ra sa daghang sila makuha pollen, na sila makuha diha. Pero usbon ako mas nindot jud ang gulay. Kay kung mananong ka gulay napakay presko nga pagkaon, ang imong honey nakatilaw sab, ikaw pod nakatilaw po kasi iyang produkto sa bee. So mas maayo ang gulay itanom nimo. Daghang klaseng gulay nga halos nagapamulak pirmi. Labi na itong mga vine, nagkakatay ng mga gulay, like, unsa diha, daghan na sila nektar. Okay. Okay. Sir Boy, asa dapit inyong training area ug pila ang fees? Sa training area, sa Panabo, kilometer 31, kanang taas kayong tower, nga dako nga tower din ha. PLDT, dati na, Philcom na, karong PLDT. So, diha sa kilid na ikasada, sulod na kadiha natin na. So, ang among training diha is 3 days. Mostly magod naga-training din na is manarbaho sa gawas. Gamay lang nag-training para magbuhi. So, mo nang 3 days kina siya, ang curriculum na mo is European gina among gi-guide, among ginabasihan. So, taas ang quality niya kay mostly gatrabaho diha New Zealand, Australia, Canada, US. So, muna among ginabasihan po sa training. Ang bayad, medyo mahal-mahal yun. 6,000, libre na mo sa paniudto, snacks, tapos na mga reading materials. So, unya, naamoy 500 hours nga hands-on. Libre na siya, apil na siya. Pero kung gusto mo mag-training, mo request mo sa inyong LGO, sa inyong congressman, para funding. Kaya kung magsalig mo ATI, hunanaan nyo ba kayo, kining opisina diri sa ATI, Tibok Region, daghang kayo. Unya, nakaprogram na tanan ng ilahang activities. So, kulang sila sa budget. Request mo sa inyong mayor, request mo sa inyong congressman, bisan sa barangay, na sila budget sa livelihood diha, mangayo mo dito, nya, lang, pasirit, request mo sa ATI para guidance sa inyong request. So, kana lang. Okay. So actually, ang Loyola Bee Farm, isa na gin as among partner in conducting beekeeping. Although ang scope sa ATI is Davao Region, pero karon sa panahon magud karon given the restrictions maglisod mi og mobilize. So that's why even though virtual ang atong pag-training, still we do our best na we can impart to you the quality and informative training. But of course, if lifted na ang mga restrictions,
since na pa may mga naka-line up no na schedules, especially sa beekeeping, na grabe ang rising interest karon sa beekeeping sa mga katawhan, no. To be scheduled pa kung amo pang schedulean ang mga munisipyo nga magpa-train og beekeeping. Ayan, so sir, pahabol sir, pwede ba sa kakao ang bees as pollinator? Ang pollinator sa kakao is tagnok. Mawita na makita na sa mga kakawan, katong lagpad kay kakawan, naasa lagi pamutan di ang lawas sa saging ng mga bani nang gina palata dito kay dito na nagapadaghan ang tagnok. So mo nang musod kag kakawan manood sa mata, mga tagnok na siya. So ang stingless bee moadto sa kakao pero dili siya mahimong pollinator. Nagaporage siya dito. Nagaadto siya dito kay nagakuha siya og pollen, nagakuha siya og nectar. Pero gamay ra iyahang na-contribute sa pollination. So tagnok yun ang best kuan dito. Okay. Okay, so thank you kaayo no sa tanang nagpadayag sa ilang pangutana. Nakita gyud na mo nga daghan jud kayo na interesado sa pagpamuyog. Although naman mga pangutana nga wala na mo nga na-address karon, but don't worry, amo agya pang paningkamutan nga matubag ang inyong mga pangutana even after this episode. Okay, so balik ta sa atong agrihula. Yan. So, karon ato anang i-reveal ang word. Naanabay nakatagna? So, hopefully po, no, tung while gi-play na mo tong video, iniha pong nadakpan katong mga clues para sa atong agrihula. Actually, ubay-ubay na gid ang nag-comments, pero ang amuan lang jung pilion ang first 3 nga nakakuha og correct word. Yan. So, para sa atong agrihula, the word is bee propolis or propolis. Yan. So, I'm sure daghan kaig nakakuha no sa correct word, pero ato lang jung pilion ang first 3 na nakakuha og correct answer. Okay. So, para sa winners, no, para sa winners sa atong agrihula, we will be announcing the names of the winners and the mechanics kung saan ninyo pag-claim later, kaya napamantay mga papremyo nga moabot pa. Okay? So kung wala man mo napili sa agrihula, ayaw mo pagsana all because there's more. So karon maghatag gyapon mi og bis kung kamo makatubag sa atong agri quiz. Okay? So karon kung kaganina sa atong agri talakayan, kamo ang nangutana sa amo, this time, kami na po ang mangutana sa inyo. So, of course, ang among questions, based lang yapon sa ato ang lecture or video na gitanaw ganina. So, naatay tulo ka questions, no? And each question, mopili lang po mig first 3 correct answers in every question, mauna ang mudaog sa atong agri-quiz. Okay, so ready na? Okay, so ang first question para sa agri-quiz. Unsa ang tawag sa venom sa bubuyog? So kung kabalo mo sa answer, i-type dayon pinaabtik kay paunhanay gid ni siya. Unsa ang tawag sa venom sa bubuyog? Listo. Okay, naana yung mga nagtubag. Okay. Sige, si Sir Boy ako patubagon sa atong pangutanan, no. Sir Boy, unsa man ang tawag sa venom sa bubuyog? Scientifically mo na gitawag og apitoxin. So muna sa mo patay sa virus. So far sa study ni Dr. Mawi nga taga Malaysia dito sa Ontario, Canada, kita niya nga ang component sa venom nga mupatay sa COVID katong virus, muna siya ang apitoxin. Okay. Actually, naay nakakuha sa correct answers, but we will announce the names later. Adto ta sa ato ang second na pangutana. Pila ang average lifespan sa biroy o cute? Pila ang average lifespan sa biroy o cute? So kung natiman-an ninyo, ato adyo ni siyang gihisgutan ganina
sa video. Okay. Sige. So far wala pa'y nakakuha sa answers na nag-answer og 50 days, 60 days. Ana. Actually higher. Sige, mag-clue na lang mi higher. Higher pa sa 50, 60 days. Ana. Ayan. Okay? So I think naanay nakakuha sa correct answer. So Sir Boy, pila man ang average lifespan sa biroy o cute? Ang sa Biroy, mo yung nga 50 days. 50 days, isa lang na siya ka stage. So kaya gikan sa pagitlog, hantod sa pagawas, 50 days na siya. Gikan sa pagawas, tawag na siya hive worker, another 50 days. Pag himo siya field worker, another 50 days. So ang total is 150 days. Okay, so the correct answer is 150 days. Yan. So para sa ato ang last question, unsa ang trabaho sa Queen Bee? Again, unsa ang trabaho sa Queen Bee? Ito yung major role gyud sa Queen Bee. Dagan bag role ang Queen Bee, Sir Boy, or sara gid na iyang Maura gina role? yang role. O maura gid daw ang role sa Queen Bee. So unsa tong trabaho sa ato ang Queen Bee? Okay. Sige, so Sir Boy, pwede nimo tubago ng pangutana? So, ang rule sa queen bee sa colony, sa unsa siyang klase nga species nga bee, pagpangitlog ra gyud. So, ling lagi niya ang trabaho. Gikan sa pag-upa niya, ling ra gina. Undang niya pangitlog, wala na siya, di na siya matawag queen. Pwede na mga pat yun. So, ang role niya as a queen is to lay egg. Wala gina siya. Okay. So the only role pala sa Queen Bee is mangitlog ra gyud. Wala gid daw na siya ilain pang trabaho or function, but just to lay eggs para sa ilang colony. Ayan, so for sure na adyo mga nakakuha na sa correct answers. Atuan ang basahon ang mga pangalan sa winners later. Apil ang mechanics kung saan ninyo pag-claim sa inyong stingless bee colony. Ayan. Pero katong mga wala pa na nakadaog, no? Kay actually ang among ipang distribute gyud nga mga starter kit is 15. So napatay 3 bee colonies na for distribution. So wala pa diha natapos sa agri quiz ang atong papremyo. So sa mga gusto pa makakuha og stingless bee, naapay chance. So karon naami pabaon na question sa inyo, guys. Okay, so actually hapit na ta mag-end, but before we end, gusto lang namo ipabaon ni nga question sa inyo. Kini siya nga question regarding ni siya gihapon sa ato ang topic today. It's for you to further reflect, no, sa inyong natun-an karong adlaw. So, kani atong agri-tanong, we will post the question and you will send your answers through Facebook Messenger, no? You will send your answers sa ATI Facebook Messenger not later than 5 p.m. today. So, pabaon gid siya, no? Kay ang deadline is 5 p.m. today. So, magpili ni og top 3 na best answers ug sila makadawat og tagsa-tagsang stingless bee colony. Yan, so andam na ba mo sa ato ang agri-tanong? Okay, so para sa ato ang agri-tanong, mauni siya ang question. Why do we need to protect the bees and how can you help save the bees? So wala magid ni limit, no, as to pila ka number of words. It's fine for as long as kanang makuha on point lagi din yung answer, mao na among mapili. So again, ang atong agri-tanong, why do we need to protect the bees and how can you help save the bees? So please send your answers by messaging us sa amo ang Facebook page ATI Davao Region
not later than 5 p.m. today. So, mo nang basahon isa-isa inyong mga answers, and we will just look into the top 3 with best answers para mo daog og stingless bee colony. And the winner is... Ito ano, hula. Okay, mga ka-agree? Okay, so karon muna ni siya ang ato ang moment of truth. Karot. So we will now be announcing the winners and the mechanics sa akong pag-claim. So first, we will announce the winners para sa Agri Hula. Mao ni siya tong nitag na mo og word nga bee propolis or propolis. So ang first three na nakakuha sa correct answers are J. Olivar, Betty Pizanas Kelly, and Angel Tobong Banwa. Yay, congratulations! So, ako ang ibalik no na kinahanglan registered mo sa ato ang AgriTalk na episode karon, and preferably kanang within Davao region para makuha ninyo ang bee colony diri sa amo ang office. So, para sa quiz number 1, sa atong Agri-quiz, congratulations to Glaze Glaze Baby. Ay mo mga fans club diri. Ian Doronio and Lovely Rose Hipitulan. Ayan. And for the second Agri-quiz, Wesley Ocampo, Cha Fuentes, and Delia Pezania. So para sa winner sa atong quiz 3, so congratulations kay Ibag Michael. Wait lang, balik naman sila. Okay, dili lang nato balikon ang winners. Actually, ang ikaduha si Glaze Baby and third si J. Olivar, pero nadaog naman sila sa atong other games. So ihatag nato siya kay... Actually, okay, mangitamig. Duha pa ka winners for quiz 3 kay ang the rest na nakadaog na. Okay. So ayan, congratulations. Amo ang i-post sa amo ang Facebook page ang list sa Agri winners, including ang sa Agri Tanong after na mo ma-review ang answers. So para sa mga nidaog, you can claim your prize among office sa ATI RTC 11 Barangay Dato Abdul, Panabo City. So magdala lang mo og one valid ID or authorization letter kung lain ang mo claim. So pwede sa mo tawag sa among landline number 084-823-0557 kung naamoy mga inquiries, or just PM us, send us a message sa Facebook page na mo ATI Davao Region. Ayan. So daghang salamat kayo mga ka-Agri for engaging in our inistoryahay for our episode karon regarding beekeeping. So Sir Boy, nahuman na ato ang pag-inistoryahay. Doon na ba kay mensahe sa atong mga viewers or sa mga bee enthusiasts, even katong mga nakadawat og stingless bee? Okay. So, uspan ako, salamat sa inyong pagsuporta, pag-apil, pagtambong kay kining maong proyekto, di ni basta-basta. Makadakop ini siya, natabang labi na sa atong environment. So, congratulations po sa tanang nakadaog. Usbon ako, unsay inyohang namay nag-request ng mga trainings, open ang ATI, negotiate, contact lang mo, unya sila na provide. Kaya lang, kung usahay, kulang ang ilahang budget, kung kinaka-budget naman na siya, request mo sa inyo yung LGU. Naana sila yung mga budget pa dito, naana sila yung mga supplemental dito nga makuha ninyo sa congressman, bisan sa barangay level na. So, unya, pwede po mo request sa amo. Bisan ang sa ATI, siya po yung dala sa kuha dito, ato mo sa inyo.
muna importante kayo. So ato ipadayon ang ato ang pag-atiman sa atong kinaiyahan, labi na sa atong mga kay sad to say diri sa Pilipinas, ETI lang ang naguna-una anig pahibalo about sa beekeeping. Ang laing nasod, grabe ang ilang pag-atiman sa bees. Gilahad yung tagag importansya. Gani every May of the year naagi sila gitawag og anang happy day, National Bee Day. So anak kay importante ang bee sa tibuok kalibutan. So again, salamat sa ATI, salamat sa atong direktor nga nagsuporta sa maong proyekto o nagpadayon ining AgriTalk. Salamat sa mga staff nga naadiri karon. Agresibo kayo nga nagsuporta, makatabang sa atong mga magumag managat di lang sa field sa unsa dinha kundi labi na karon nga pandemic. So thank you ug daghang kay salamat. Okay, thank you so much also, Sir Boyno, for sharing your expertise with us. Ang president gid mismo sa BNet Philippines ang nitudlo sa tua bahin sa pagpamuhi og buyong. So, sir, na ba kay mga social media account nga pwede na to i-promote? Basin na gusto, sir, ba nga mas in-depth ang gusto niya na training? Saan nila pag-connect sa imo, sir? Mga ilang mo information diri sa ATI na sila tanan. So, diri Luyula Bee Farm, makita nyo sa din ha. Pero para ka sa kumplito nga detalye, diri lang mo sa ATI ngayo. Kay sila tanan na ay mga kuan sa mga address sa mga. So, usbo na ko, kauban na to ang Department of Agriculture. Okay. Alright. So, dinhi natapos ang atong episode. Ang atong unang episode sa AgriTalk na istoryang pagpamuma. So, daghan kaayong salamat sa tanang live viewers nga niuban kanamo, sa mga nag-comment ug ni-engage sa atong pag-inistoryahay. So, ako alang usbon, amo alang i-post sa among Facebook page ang mga pangalan sa mga nidaog. And kung kanus ako haon, so amo alang mo kontakon as to when pwede kuhaon diri sa office. Kay as of now, dili pa available ang stingless bee. So we will just contact you if pwede na siya ma-claim. Yan. So, again, maghatag mi og certificates para sa mga registered participants nga makasubmit og evaluation form. So after this episode, we will be posting the link for the evaluation on our page. So hopefully, mabalik ninyo ang evaluation sa MUA. And mahimo lang na i-like and follow among official social media accounts, ATI Davao Region. Ang AgriTalk gihatod kaninyo sa Agricultural Training Institute, katambayayong ang Agriculture Online, Manila Bulletin ug Smart Communications Incorporated. So sa makausab ka Agri, ako si Maria Cristina San Besario ug ugma mag-uban na pud ta para sa ato ang oyster mushroom production. So see you.